Sa gilid ng isang liblib na bayan, may isang lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ang mga pader nito ay nababalutan ng lumot at ang mga bintana ay parang mga matang nakapikit, hindi na nalilinis ng alikabok at panahon. Sabi ng mga nakakatanda, may kakaibang nangyari doon, maraming taon na ang nakalilipas. Isang trahedya na nag-iwan ng sumpa sa bahay. Dumating si Arvin, isang binatang naghahanap ng lugar para paghiwalayin ang sarili sa ingay ng lungsod at sa problema ng buhay. Nabalitaan niya ang bahay na iyon ay mura lang ang paupahan at walang gustong tumira dahil sa mga kwentong kababalaghan. Nang makita niya ito, akala niya'y magandang chance para mag-isa at magmuni-muni. Sa unang gabi ng paninirahan ni Arvin, habang naglalagay siya ng gamit, narinig niya ang mahihinang bulong na tila nagmumula sa mga silid ng bahay. Sinubukan niyang huwag pansinin. Siguro palagaling lang sa hangin ang mga tinig. Pero nang tumigil ang hangin, biglang nagsimulang kumatok ang mga pinto ng bahay. Mahina sa simula, pero lumalakas. "Tulong! Tulong! Tulong!" ang sabi ng boses. Napakahiwaga at puno ng kalungkutan. Hindi niya makita kung saan ito nanggagaling. Nang buksan niya ang pinto upang tignan, walang tao sa labas. Pero ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na sumusukol sa kanya. Sa ikalawang gabi, napansin ni Arvin na may isang pinto na laging nakasarado. Isang makapal, bungkus-bungkus ng alikabok ang nagpapakita na matagal nang walang nakapasok. May nakasulat na salin sa kalawangin na pirasong papel malapit dito. "Huwag buksan." Ngunit kapag dumidilim, naririnig pa rin niya ang dumaranak na hagulgol at sambit ng mga pangalan. Isang gabi, hindi na siya nakatiis nang napagalitan niyang kausapin ang mga tinig. Nilapitan niya ang pinto at dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, nakasabit sa mga pader ang mga larawan ng iba't ibang tao, mga mukha na may mapuputi at walang buhay na mata. Ang sahig ay basa pa ng lumang dugo at sa gitna ay isang lumang upuan na tila hinihintay siya. Habang nakatitig siya sa mga larawan, may isang anino na lumabas sa likod ng mga pader. Isang babae na maitim na ang damit, mahabang buhok, at ang mukha ay naglalaho-laho, parang nag-iiba-iba. Lumapit ito kay Arvin habang ang tinig niya ay malambing pero puno ng pighati. "Tulungan mo akong makalaya. Hindi ko kayang mag-isa." Nawala ang lakas ni Arvin sa katawan at naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanya sa dilim. Ikalimang bahagi, ang katotohanan ng sumpa. Sa huling bahagi ng kwento, nalaman ni Arvin mula sa isang matandang kapitbahay na ang bahay ay pag-aari ng isang pamilya na nagkaroon ng malagim na kapalaran. Isang babae ang pinatay doon ng kanyang asawa dahil sa selos at galit at hindi na ipagbigay alam ang kalagayan nito. Ang kanyang kaluluwa ay hindi makaalis at bawat gabi ay humahanap ng tulong upang makalaya sa sakit at puot. Ngunit ang puot na iyon ay lumaganap. Sino mang pumasok at nakarinig sa tinig ng babae ay unti-unting nauubos ng lungkot at takot hanggang sa mawala sa mundo na parang bula. Hanggang ngayon, ang lumang bahay sa bangin ay nakatayo at naghihintay ng susunod na makakarinig sa tinig ng babae. Sinasabing kapag narinig mo ang kanyang boses sa dilim, huwag kang magtangkang sumagot o tumugon, sapagkat baka ikaw ang susunod na mahuli ng anino at mawala magpakailanman.